Manila Bulletin. Not avoiding the process, Duterte camp files Supreme Court a petition on impeachment limits. Ni political analyst Ronald Llamas. Yan yung post, mga kababayan. From bloodbath to buladas, takbo sa Supreme Court. Akala ko ba, sabik na si Sara na umabot sa proper forum sa Senate ang articles of impeachment para magka-bloodbath na. Ito yung petition, mga kababayan, na final ng kanyang mga abogado, petition for certiorari and prohibition in relation to the ongoing proceedings before the House Committee on Justice. This step was taken to seek clarity on fundamental constitutional questions which, in our view, warrant the court's immediate attention. Today, Vice President Sara Duterte filed a petition before the Supreme Court seeking to halt nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Tama ka niya, Mr. Maravillas. Puro lang talaga bulada si Sara Duterte. Puro lang buladas po. Tumakbo na naman po sa Supreme Court. O na yung mga kaalyado niya. Si Torion, si Vic Rodriguez, si Topacio. Tapos siya ngayon mismo, mga kababayan, nagpapasaklolo sa Supreme Court. Tapos, ang statement niya, puro baliktad. Ito yung report ng Manila Bulletin. Not avoiding the process, Duterte camp files Supreme Court a petition on impeachment limits. Tanong not avoiding the process? Not avoiding the process kung yung kanyang sinabi noon na I want a bloodbath, tinuloy niya. Kaya tama itong sinabi, mga kababayan niya, ni political analyst Ronald Llamas. Yan yung post, mga kababayan. From bloodbath to buladas, takbo sa Supreme Court. Akala ko ba, sabik na si Sara na umabot sa proper forum sa Senate ang articles of impeachment para magka-bloodbath na. Ito yung petition, mga kababayan, na final ng kanyang mga abogado, petition for certiorari and prohibition. Final niya kahapon, received April 7, 2026. Kahapon ng hapon, 2:20 p.m. Tumakbo sa Supreme Court, mga kababayan, si Sara Duterte. Siya na mismo, Sara Duterte, in capacity as Vice President petitioner against versus the House of Representatives at yung mga nag-file ng impeachment complaints as respondents. Malinawan niya, Mr. Maravillas, na guilty. Paano hindi umiiwas? Una, yung last year, nasa Senado na. Anong ginawa ng kanyang mga kaalyado sa pangunguna, mga kababayan, ni Fortuit Chis Escudero? Yung Fortuit naging archive. Tapos tumakbo sa Supreme Court, pinaboran sila on technical grounds. Ngayon, sabi nga natin, mga kababayan, yung technical grounds, pinaboran sila na hindi, sabi, binigyan ng due process, binadali. Binibigyan ng due process, gusto na naman po ipatigil. Kaya, nagpalabas ngayon ng statement si Terry Ridon, mamaya basahin natin. Pero yung unahin ko muna yung press release ni Sara Duterte. Ito yung official statement ng defense team, mga kababayan, sa pag-file ng certiorari. We confirm that a petition for certiorari and prohibition has been filed before the Supreme Court in relation to the ongoing proceedings before the House Committee on Justice. This step was taken to seek clarity on fundamental constitutional questions which, in our view, warrant the court's immediate attention. To be clear, this is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. The House has the power to initiate impeachment, but the power is not without limits. Out of respect for the court, we will refrain from discussing the details publicly and will await its action. Sabi po ng defense team ni Sara Duterte. Puro palusot, mga kababayan, puro baliktad sinasabi ng kampo ni Sara Duterte. Kaya sabi ng mga netizen, sabi ni Brandon Ray, when you ordered a bloodbath but you received a shower bath instead. Sabi ni Kuya John, vacillating, pabago-bago ng posisyon. Sabi ni
Arvin Caballero, sa dami ng kanyang lawyers, ang takbo Supreme Court, bakit kasi hirap na hirap dipinsahan si Lustay? Dahil sa mga ebidensya na mayroon ang prosekusyon. Mahirap kasi i-depensa ang guilty. No joke, no joke. Paano mo i-depensa na mismo galing sa bibig ni Sara yung pagbabanta? No joke pa. Recorded. Yung identity ni Piatos, ang sigurado man lang po na totoong identity ni Piatos na tumanggap ng mga confidential funds, si Chucky man lang. Kaya tiniteknikal nila ng tiniteknikal mga kababayan para ubusin na lang yung oras ng Congress. Mawala na ng oras. Delaying tactics mga kababayan na malinaw para hindi na matuloy yung trial. Kasi guilty nga po mga kababayan. Sabi ni Dennis Lutao Pagilinan, sa Supreme Court tumakbo dahil meron dosing hukom na kaalyado nila. Sabi ni Robert Ong, takbo sa Supreme Court kasi nga guilty. Tama lang nga talaga na nasa ICC case ni Digo. Alfonso Espinosa, bloodbath pa ikamo tapos tatakbo sa Supreme Court para magpasaklolo. Daming lawyers pero takot tumarap sa hearing sa Congress. Sabi ni Sayob ni, ay takot mabuksan ang bank account. Sabi ni Alwin Sr., siyempre kilos agad ang Sarah's Court, issue, mga appointee. Pero yung MR last year, wala nag-aksyon. Sabi ni Janos Noble, bakit 16 lawyers ang kinuha kung wala kasalanan? Malinaw na guilty. Hirap na hirap yung mga abogado na engage yung katotohanan mga kababayan. Kaya imbes sagutin yung articles of impeachment, nandun sila sa technicalities mga kababayan. Kaya sabi dito sa balita ng abogado.com.ph, Ridon slams BP Sara's petition for misleading Supreme Court in the public on impeachment. Nilolokoan niya. So ito yung statement mga kababayan ni Terry Ridon, Bicol Saro Party List Representative tapos member ng Committee on Justice. Today, Vice President Sara Duterte filed a petition before the Supreme Court seeking to halt the ongoing impeachment proceedings against her before the House Committee on Justice. This petition is anchored on a misrepresentation of facts and a distorted interpretation of the Constitution and prevailing jurisprudence. It is a clear attempt to mislead the Supreme Court in the public. Delaying tactics po. Ang intensyonan niya ng kampo ni Sara, i-mislead, lukuhin yung Supreme Court mismo. At yung publiko, parang yung yung petisyon sa ICC ng kampo ni Sara, ng kampo ni Digo, na ang narrative nila, kinidnap si Digo, pinakidnapan niya si Digo, yan ang narrative nila, mga kababayan. Puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi. Kaya sabi ni Terry Ridon, yung petition niya is anchored on misrepresentation of facts and distorted interpretation of the Constitution and prevailing jurisprudence. It is a clear attempt to mislead the Supreme Court in the public. First, it is untrue that the impeachment complaints were not referred by the plenary of the House. The official video footage of the February 23, 2026 plenary session at 3:48 p.m. clearly shows that the referral of the 4 impeachment complaints was carried out by the House of Representatives in plenary in accordance with Section 3.2, Article 11 of the Constitution. This was not merely an act of the Speaker of the Committee on Rules. It was an act of the House sitting as a collective body. Correct. Recorded po yung hearing live, pati yung live na referral mga kababayan. Pinalalabas nila kasinungalingan. Ganon katindi ang utak ng mga DDS mga kababayan. Sabi ni Terry Ridon, this was not merely an act of the Speaker or the Committee on Rules. It was an act of the House sitting as a collective body. Second, there is no legal requirement for prior deliberation before referral. There's no provision in the 1987 Constitution, the House Rules on Impeachment, or Gutierrez versus House of Representatives that mandates deliberation prior to referral. At most, Gutierrez states that deliberation may take place. It is not a mandatory requirement.
More importantly, during that plenary session, no member of the House moved to object to the referral or to initiate deliberation, not even allies, relatives, or close associates of the Vice President. Harap-harapan po na pandoko ang ginagawa. Kahit live, sa bagay, yung tatay nga po na may admission na doon sa Quadcom, nilaglag pati si Bato. Yan niya na si Bato, senador. That's squadding yan. Kaya ang depensa nila doon mga kababayan sa ICC, hirap na hirap mga kababayan yung depensa nila sa ICC. Kasi mula mismo sa bibig ni Digong, ganon din dito. Kaya technicalities, doon technicalities din ang ginagawa ng kanyang abogado. Pari-parihas po pag-iwas. Kasi nga po, guilty. Napakabigat ng ebidensya. So, sabi pa dito ni Terry Ridon. Third, there is no violation of the one-year bar rule niya. The one-year bar applies only after a valid referral of an impeachment complaint. Public records clearly show that only one referral of the impeachment complaints to the House Committee on Justice took place, notwithstanding the setting aside of the Castro complaint and the withdrawal of the D complaint. Even Duterte versus House recognizes that it is the process within the Committee on Justice that determines which complaints proceed and which are dismissed. Accordingly, sabi ni Terry Ridon, there is no violation of the one-year bar. The contrary claim in the petition is misapplication of both the Constitution and jurisprudence. Pang-apat niya, there is no violation of due process. The authority of the House Committee on Justice to conduct hearings, issue subpoenas, and other evidence is firmly grounded in the Constitution, the House rules on impeachment, and established jurisprudence, including Duterte versus House. Anong sinasabi nila na violation of due process na itong hearing mismo? Iyon ang mismong due process na binibigay kay Sara. Kaya nga ini-invite siya, pati yung abogado. Ayaw mag-attend. Gusto mag-press con lang at mag-press release. Ayaw kasing matanong. Hindi kasi kayang ipaliwanag yung identity ni Mary Grace Piatos, mga kababayan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya sabi ni Terry Ridon, the Constitution does not require that all evidence be attached at the time of filing. The hearing process itself exists precisely to uncover the truth. In the face of this misrepresentation, Congress and the House Committee on Justice will continue to discharge their constitutional duty to hold the Vice President accountable for issues involving confidential funds, unexplained wealth, and threats against the President. In the coming days, documents from the Ombudsman, the Bureau of Internal Revenue, and the Securities and Exchange Commission will be submitted. This will be presented to the public next week on April 14. Witness testimony, including that of Ramil Madriaga, will also be heard. We are now in the middle of a constitutional process of accountability. We will continue the proceedings until the very end. Enough of the deception, enough of the falsehoods. It is time to face the truth, sabi po ni Terry Ridon. So tuloy lang mga kababayan, hearing ng Congress. Ang kampo ni Sara is hoping na yung prayer nila doon mag-issue ng TRO para itigil po yung presentation ng mga ebidensya. O di ba? Kasi pinasumpena na yung mga bank accounts, pati yung COA, mga kababayan, yung SEC, pati si Ramil Madriaga, kaya natataranta, mga kababayan, yung kampo ni Sara Duterte. Kasi mabubuking na mga kababayan na si Piatos, si Chucky man lang. Lahat ng chichirya doon, ang recipient, mga kababayan, si Chucky, makukumpirma, mga kababayan. Yan ang katotohanan yan. Kaya tama itong post ni Brother Benji Contreras. Nagkukumahog na ang kampo ni Sara na pigilan ang pagtistigo ni Ramil Madriaga maging ni COA Auditor Gloria Camora tungkol kina Mary Grace Piatos et al. At pagbulatlag ng kanyang SALENS at BIR tax records
sa House Committee on Justice kaya nagpasaklolo sa Supreme Court. Post ni Benji Contreras. Malinaw po. Match framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.